Hello po mga kasambahay, welcome sa aking YouTube channel. Ko pala sa inyo guys yung ano ko, yung sa check up ng aking tenga. So natingnan na yung aking tenga. Then yun nga, balik ko is sa October pa. So matagal pa. Ano ko na yun guys, i-CT scan ko na yan sa pagbalik ko doon. Ang balik ko is October 1. Tip ako kasi gusto ko nga maoperahan na yung tenga ko kasi ako matapos yung aking problema sa tenga ko na yung sa operasyon nga. Yun, CT scan, then ang tawag dito ay yung hearing aid. Yun ba yung tawag doon? So dahil hindi pa ako pwedeng kailangan pag i-CT scan ako, so magagamot pala ako guys ng 2 weeks. So 3 times a day, umaga, tanghali, at saka gabi. Yun yung binigay sa akin ni Doc na gamot. Binigyan niya ako, so hindi na ako kailangan bumili pa. Yan, kaso hindi pa ako nakapaglagay ng gamot. Then, so sana sa October, tapos sana mag-antay na lang, sana 2 buwan lang yung antayin ko ba, tapos schedule na yung aking operation. Kasi ang sabi kasi sa akin, binigay kasi sa akin ng October 1, hindi pa yun ang schedule ng ano, parang bibigyan pa nila ako ulit ng panibagong schedule. Hindi ko alam kung ano yun. Pero nung tinanong ko yung doktor dito na ano sa akin doon, nag-repair, tinanong ko kung ilang pabalik-balik ako pupunta bago ako mabigyan ng schedule. Sabi sa akin 3 or 4, pero yung pang-4 parang yun na yata yung schedule ko sa operasyon ba. Nagtanong pala ako sa doktor yung tumingin sa tenga ko doon na sa sa Maynila. Tinanong ko kung maoperahan tong tenga ko, kung mababalik ba sa normal yung aking pandinig. Ang sabi sa akin ni Doc, hindi daw 100% nababalik yung normal yung pandinig ko. Kasi yung ugat nga ng tenga ko is yung talaga yung nasisira. So sabi sa akin, kahit sino daw pinakamagaling na doktor, hindi na daw talaga maibabalik yun, yung normal nating pandinig. So sabi sa akin, maaring hihina yung pandinig ko, maaring lalakas, or yun nga, yung sa dalawa na yun. So tapos parang natakot ako yung pagsabi sa akin na hindi na daw babalik ba. Pero doon ako nagbuhayan ng loob guys, na yung sabi niya sa akin, ang purpose kasi dito sa mo, kaya kailangang operahan kasi para mawala daw yung maiwasan yung tuluyang pagkabingi ko ba. Yun yung sabi sa akin. Tapos isa pa is yung maiwasan yung infection na maapektuhan yung utak. Yung ganun yung pagkano. So natakot ako kasi imagine utak yun guys. So yun yung pinaka-importante ba? Yung mawala yung infection. Pero ang pinaka guys, pwede na ako makapag-swimming pagkatapos na maoperahan. Pero hindi automatic So parang ilang months pa bago ako mag-swimming. So, yun yung pinaka-ano. Pero dahil hindi naman ako mahilig mag-swimming, maligo sa kung saan-saan, sa mga beach na yan, hindi ako mahilig. So, hindi yan big deal sa akin. Basta maging okay lang yung ko. Baka daw magbago yung yung isip ko. Baka daw hindi naman daw ako magpa-opera kasi narinig nga niya yung sinabi niya na hindi nga 100% na bumalik sa normal yung Tapos sabi niya sa akin, huwag kang matakot, kaya nga kailangan operahan para maging okay. Para yung infection, hindi na para tuluyan na yung mawala. So, yun yung inano sa akin. Tapos sabi niya sa akin, huwag kang matakot, kailangan mong magpa-opera kasi wala ka namang babayaran. So, although lang daw, yun nga, pabalik-balik ako doon sa hospital. Pero, hindi yan sa akin, guys, talagang gagawin ko para maging okay. So yun, inaano niya ako. At saka, marami pa akong lalakarin guys. Kukuha pa ako ng white card. Yun nga, yung sa CT scan. So imagine na, dumating ako doon sa Maynila ng 6:20. So natapos yata ako doon is 4 o'clock. So pagkahaba-haba ng pila talaga na ginagawa ko guys. Imagine wala akong magahan, tanghalian. So kaya masakit yung ulo ko kasi sama-sama na.
Pero hindi ako nagutom. So, siguro sa init kaya sumakit yung ulo ko. So, yun. Mahirap, pero kaya ko naman gawin. Although, magtanong-tanong ka na lang. So, sa mga ganung bagay, kasi napakahirap po talagang, ano ba, yung umintindi, lalo na sa mga ganung bagay. Pero, kapag may instruction naman ako, guys, marunong naman ako yung kung saan ako pwedeng pumunta. So, ano nga bang ginagawa sa bunganga kundi magtanong ng magtanong. So, yun, sa awa ng Diyos, meron na akong, kaya ko naman, kung tenga ko yung dumi natin, sumisiksik doon sa kaya nung titingnan nung isang doktor, wala siyang, hindi niya makikita yung eardrum kasi gawa ng puno ng Saka huwag kayo magsundot ng magsundot kasi alam niyo ba guys, meron akong kasabay na asin, dalawang tenga niya talaga ang naapektuhan kasi sinusundot niya ng sinusundot sa isang tenga niya is, ang nawala daw is 85%, so 15% na lang yung ng tenga niya. So, ibig sabihin, malma yung talaga sa kanya. Sa akin naman is, sa 100%, sa akin is 50% na lang. So, diba, kung gaano siya kaano. Tapos, ko kasi doon sa isang pina-check up ko, tinanong ko kung gaano kalaki yung butas ng tenga ko. Ang sabi sa akin is, maliit lang daw. Sabi sa akin, tapos yun pala. Tapos walang ibang advice na diba? So, thanks God naman kasi nakakita ako ng doktor na naging tinulungan niya talaga ako. Repair niya sa akin sa PGH, guys. Kasi, alam niyo ba, hindi basta-bastang pumila sa sa PGH. Nagkataon lang yun sa akin na may sa akin na doktor din doon. Binigyan niya ako ng sulat. So, nung inanuhan ako agad, inisyuhan ako agad ng pagbalik ko doon nung 28. Pero sa totoo lang, napakahirap guys kasi imagine, pupunta ka pa doon, magpapa-schedule ka pa, mag-antay. So, balikan mo yun, di ba? Yung sa akin, lang, magpapagawa ka pa ng schedule, kukuha ka pa ng dokumento, mga ganong klaseng bagay ba. So, sa akin, pinakita ko lang yung sulat. Tapos, kilala yung doktor na yung tumingin sa akin dito. Yung tumingin din sa akin doon, sa Maynila, boss din pala nila yun. So, kaya parang hindi ako masyadong nahirapan. Although, matagal talaga mag-antay, pero at least, okay na, lumalakad naman yung diba? So, advice ko sa inyo, wag ka talaga kayo magsusundot ng mga tainga nyo kasi kapag ka nasira yung tainga natin guys, napakahirap. Katulad na lang sa akin, malagyan ng kunting tubig, napakasakit. Maliban pa doon is hindi pa basta-basta kailangan mo pang magpa-check up, bumili ka pa ng gamot, o kung, basta. Tapos, hindi pa gagaling. So, okay na yung marumi yung tenga guys, kasi pwede ka namang magpa-cleaning ng tenga mo, at least hindi ganun hindi ganun kalaki yung magagastos mo, kumpara dito sa nangyari sa akin ngayon na pagkatapos sa October is may schedule na ako. Then ngayon naman is yung tenga ko naman okay na siya kasi wala naman na siyang lumalabas na tubig, pero binigyan pa rin ako ni Doc na pangpatak sa tenga ko para at least pag na-CT scan na ako is clear na siya, wala na talagang tubig na or infection na nakikita doon. So yun yung yun yung importante kasi hindi ka pala pwede daw i-CT scan yan kapag may infection yung tenga mo. Tapos ayun, bibigyan pala ako ng niya, ng hearing aid nga. Yun yung so yun yung pero okay lang, at least maging okay na yung ko, yung tenga ko, diba? So kasi kinabahan ako pag sabi ng doktor sa akin, matakot, relax ka lang, basta ipa-opera mo yan. So, doon naman ako na yung sabi niya na kahit sino pa yung pinakamagaling na doktor na yan, once na yung ugat ng tenga natin is masisira, hindi na talaga yung babalik sa normal. Is na lang talaga ang gagawin. Kaya yung iba nagpapa-opera kasi para maiwasan yung matuluyang kang pagkabingi. Yun yung doon, purpose. Kung gusto mong makarinig pa.
So, magpa-opera ka. Tsaka, syempre, ito, magkadikit lang yun, yung sa utak natin. So, kaya nga yung kinabahan ako, Diyos ko, sabi ko, Diyos ko po, Lord, Diyos ko. Kasi imagine guys, ang sabi sa akin, pag edad ko daw ng 50, kung hindi daw talaga ako magpa-opera, matuluyan ako mabingi. Diyos mayo, Ginoo. Di ba? Yun yung, imagine na ayaw kong mangyari sa buhay ko, tapos, ito na pagkakataon ko nang maging okay yung tenga ko. Tapos, meron akong kasabay na sabi sa akin, yun nga, yung, kung ano yung nakikita ko doon sa YouTube, kasi sinearch yung sinulat ng doktor dito sa, kung saan ako nagpa-check up, dito sa Laguna, sinulat niya kung ano yung ano. So, yun yung pinakita ko doon sa Manila. So, parang inano nila, ginaya, sinearch na rin nila. Tapos, sabi nung nakasabayan ko doon na pasyente din, yun nga, dito nga talaga daw hiwain yun, yung sa likod ng tenga natin dito. So, sabi ko pa man din, baka naman hindi ganun kuya, sabi ko ganun. Dito naman sa alaga ko kasi pina-search ko nga. Sabi sa akin, ganyan nga, dahil kasi yun yung nakasulat doon sa sulat, letter na galing sa doktor kung saan ka nagpatingin. Imagine dito, hihiwain to dito. Tapos, sabi sa akin ni doktor yung sa Manila na, huwag kang mag-alala. Hindi mo naman yan mamamalayan. Diba? Pero, ang bait talaga ng doktor nung tumingin sa akin. Grabe. Yun yung, kasi, siya, yung parang, ini-explain niya talaga, sinasabi niya talaga kung ano yung alam niya. Na ganun. So, at least, makapaghanda ako, no? Baga, hindi ako magdadalawang isip, pero, kinabahan ako, ha? Kahit sinong ito sa awa ng Diyos, okay naman to kasi yun yung update ng aking check up sa aking tenga. So yun guys, hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa inyong lahat sa panunood po ng aking mga video. More subscribers po. Sobrang saya ko guys kasi nadagdagan ng yung aking subscribers. So siguro every other day may dumadagdag na subscribers yung sa channel ko. So, salamat po sa inyong lahat. God bless po and have a good day. Bye!